Welcome to Donmar TV News Channel. Sa pagpunta ni dating Senador Bongbong Marcos sa Tuguegarao City kahapon, nakakuha siya ng suporta kay dating Senate President Juan Ponce Enrile na nagdiriwang ng kanyang ika-78 kaarawan. Si Enrile ang dating defense minister ng kanyang ama na kabilang sa People Power noon upang patalsikin ang administrasyon ng namayapang Pangulong Marcos. Pero kahapon itinaas ni Enrile ang kanyang kamay. Tungayan natin ang naging eksena sa kanyang pagbisita sa Tuguegarao kahapon. Once again, ang ating pong susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabay-sabay po tayong sumigaw ng BBM! It is an honor, it is our pleasure to have you here to show you the love of the Cagayanos for the unity team that will bring forth the progress of the Republic of the Philippines. Kagabi nagtungo naman si Marcos sa Amoranto Stadium sa Quezon City para sa isang proclamation rally ng Uniteam. Tinalakay ni Marcos ang kahalagahan na maisulong ang agricultural at tourism sector ng bansa. Tuloy naman ang aktibidad ng mga presidential candidates sa ikapitong araw ng campaign period. Si Vice President Leni Robredo bumisita sa National Headquarters ng Philippine National Police at nakipagpulong kasama si PNP Chief Leonardo Carlos kung saan napag-usapan anyang peace and order ng bansa. Sunod na pinuntahan ni Robredo ang Miriam College kung saan nag-organisa ng isang event ang grupo ng mga alagad ng sining na Artist for Leni. Ilan sa mga nagpakita ng kanilang suporta ang ilang national artist, gaya nina National Artist for Music Ryan Cayabyab, National Artist for Literature Rio Alma at National Artist for Dance Alice Reyes. Pakinggan po natin ang pahayag ni Vice President Leni Robredo. Yung kultura, yung sining, yung kasaysayan, malaking bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino na kinalimutan na natin. At eto, yung 2022 elections, binibigyan tayo ng pagkakataon na balikan kung sino tayo bilang Pilipino. Nagtungo din ang Leni Kiko Tandem sa headquarters ng Senior for Leni kung saan pumirma rin ito ng Senior Citizens for Leni Covenant. Binigyang diin ni Robredo ang kahalagahan na nabibigyan ng mekanismo ang mga senior citizen para aktibong makiisa sa pamamahala ng bansa. At kagabi nakipag-usap si BP Leni sa mga miyembro ng LGBTQIA+ kung saan lumagda din siya ng covenant para sa kapakanan ng nasabing community. Alam nyo mamaya na yung presidential debates. Tapos di ba natatandaan ninyo kagabi, nag-live ako. Sabi ko, alanganin yung mga numbers ng mga kalaban ni BBM. Alright, eto. So, no February 13, binalita ito ng Philippine Daily Inquirer. Si BBM daw, number 1 sa latest Pulse Asia survey na mga kakambing for the presidential race. Ang first choice, the first choice presidential preference. Si BBM from, kunin ko lang muna yung Google Sheets ko. Ito, doon sa Pulse Asia kasi, ang huli niyang survey guys ay I think first week ng December, pero December yun sigurado ako. Sa first week ng December, 53 si BBM. Open image in new tab. Pero dito sa late January, so mid-January, so this is approximately 1.5 months after the previous survey, lumilitaw, umangat pa si BBM ng 7%. No? Umangat pa ng 7%. Tapos, huwag kang magpapagod. Hindi nyo nga ba alam noong 2016, mahilig kasi ako sa ganito. So, nangyari noong 2016, di ba nga, hindi ako nakaboto kasi na-hospital ako noon dahil sobrang pagod. Di ba nga inoperahan ako election day kaya hindi ko na iboto si Pangulong Duterte.
Wala akong naiboto. So anyhow, ano, um, saan na ba tayo? Ayan. So, sa Pulse Asia, 60 si BBM, 53 siya dati. Tapos, sinag ko din yung si Lenny rito, yung number 2, at distant number 2, 16%. 16% voter preference. Tapos, yung previous niya na grade, 20%. So, bumagsak si Lenny ng 4%. Sa Pulse Asia to. Nakakaloka, pabagsak pa si Lenny. So, pero in fairness naman, doon sa RMN Upcore survey, 55 si BBM, 55 si BBM noong November, tapos tumaas ng 2, naging 57 noong January. Si Lenny 13, naging 17 noong January. So si BBM tumaas ng 2, si Lenny tumaas ng 4. Heto na magiging problema dyan. Yung rate ng pagtaas, ng pag-change, yung rate of change ng voter preference, hindi ganun ka-significant para magkaroon ng kaloka-loka na changes sa rankings. Nakakatawa nga sabi nung kampo ni Lenny, I think it was Barry Gutierrez, her spokesperson niya. Si Barry yata spokesperson niya ngayon, di ba? Ang sabi ni Barry, yung parang nakakatabaraw ng puso, parang ganon. Yung pagtaas daw ng mga numbers ni Lenny, tapos may uptrend. Well, you can say that there's an uptrend, yeah. Alam mo yung ganito guys, yung parang 1995 Chicago Bulls, tapos Utah Jazz. Humahabol yung Utah Jazz, pero kahit paano gawin yung dihabol sa... At tanong rito, there's an uptick in her numbers, pero will the uptick be significant enough for her to beat Bongbong? Kasi pag tinignan niyo yung numbers dito guys, 60 si Bongbong, 16,888, 16,884, etong iba. Yung iba kasi parang puro halos zero na eh. Tingnan mo, yung sumunod, si Faisal Mangundato, 1/3% lang. So, ang sinasabi ko rito guys, even in the extreme scenario na umatras si Manny, Isko, and Ping, talo pa rin si Lenny. Bakit? Kasi halimbawa guys, sampulan lang natin. Isa-isahin natin yung tatlo. Control plus. Ayan. So, di ba 60 si BBM, 16 si Lenny. Si Manny Pacquiao, taga General Santos. Arguably, marami sa mga boto niya, Jensan. Diba, Soksargen? Arguably. Pag sa palagay nyo ba umatras si Pacquiao, kay Lenny lahat lalapit yun? Dilaw ba lahat ang boboto kay Pacquiao? Hindi. Ang iboboto niyan, malamang either Isko, Bongbong, or Ping. So pag umatras si Pacquiao, ang tanong, kanino pupunta yung 8%? Kasi ang problema po guys, sa presidential election, zero-sum game yon. Zero-sum game. Ibig sabihin, pag may umangat, may bababa. Pag may bumaba, may aangat. Ganyan. So ngayon, pag umatras halimbawa si Pacquiao, ang mga boto niyan mag-i-spread sa tatlo. Isko, Ping, Bongbong. Although hindi natin alam kung ano yung magiging proportions. Pangalawa, si Isko naman. Sa palagay nyo ba, solid yellow yung boboto kay Isko? Hindi rin. May maka-Duterte dyan. Sino iboboto nila pag umatras si Isko? Di ba alam nga natin, yung ibang mga Duterte officials, Duterte administration officials who dislike Bongbong Marcos nagpunta kay Isko. They're not a lot. Pero ang point, yung 8% na yan, lilipat pa kay Bongbong. Hindi lahat. Siguro, let's say, even if we say na 6 yung sa 8 na yan, 6 yung pupunta kay Lenny, 2 yung pupunta kay Bongbong, di 4 pa lang din yun. Si Ping Lacson pag umatras, ano pa relevance? Wala na rin. So, ang best case scenario dito, pag umatras from Manny down to
Hanggang yung ano guys, kahit isama nyo pa yung don't know, refused at none. 40 lang ang sagad na makukuha ni Lenny. 40. Kahit isama nyo pa po yung margin of error, ano ba to, plus minus 2 o plus minus 3? Guys, kahit plus minus 5, talo pa rin si Lenny. Naiintindihan ninyo? Talo kahit paano tumbling ang gawin ninyo. Sabi, survey was done before the media interviews and forum which were favorable daw to Isko and Lenny. Ito po ginawa, January 19 to 24. Yeah, in fairness, January 22, yung una, yung Jessica Soho. So apparently, by January 23, babagsak na yan. Dapat bumagsak na si Bongbong. Diba? Alam nyo naman, wall-to-wall coverage yung pag-absent ni Bongbong kay Jessica Soho. Tapos ngayon, eto na. 60%, di ba kay Bongbong? Guys, ilang percent ba ang total ng voters? Hindi 100 lang. So, ang siste, ano ang mapipilitan ngayon? Si Robredo, Pacquiao, Dumagoso, Lacson, either, ganito, first case scenario. Ito yung mga scenarios. First scenario, magkanya-kanya pa rin sila. Yung as it is lang. Ito, kung ano yung ginagawa nila ngayon, ituloy lang nila. Obvious talo sila, period. Kasi paghahatian, 40 na nga lang paghahatian nila, alanganin na nga, maghahati pa sila. Pangalawa, mag-pull off sila na isang miracle. Lahat umatras. Si Lenny lang ang tumakbo or si Isko. Na? Lahat umatras. Ang problema dyan, yung una muna, lahat umatras, si Lenny lang ang matira. 40 lang si Lenny. Heto na. Paano ngayon kung 40 lang si Lenny at 60 si Bongbong, talo pa rin si Lenny? Ngayon, kung ang gagawin nilang diskarte, kailangan nilang siyempre, kailangan nilang maka 50 plus 1%. Kung dalawa na lang ang magiging kandidato. Ang kakailanganin ni Lenny ngayon ay mag-reach out sa mga Bongbong supporters. Paano niya gagawin yun? Umabsa siya sa debate. Alam nyo, nabalita kahapon. Ito hindi pala to. Pacquiao, Lacson, Robredo, Moreno to skip Kibuloy's SMNI debate. So a-absent to lahat ng apat na to. A-absent lahat dyan. Actually, natatawa nga ako kasi ito yung pinakaunang actual na debate. Yung lahat ng previous, mga pre-tape na interviews yon. Yung sa DZRH ba, live ba yun? Live yata yung sa DZRH. Pero interview pa rin yun eh. Hindi yung debate. Ito yung unang panahon na magkakaharap-harap sila. So ako, paano gagawin nila ngayon? Inabsentan nila yung unang debate. Alam nyo ba mangyayari nito? Pag lumitaw si Bongbong mamaya sa SMNI debate at nandun si Leodio, mag-one-on-one sila doon, bahala sa buhay nila. May excuse na si Bongbong na hindi umattend sa lahat ng susunod na presidential debate and he has very little to lose. Ngayon, magbabago raw yan, kamukha lang sa 2016. Well, ng 2016, ngayon kasi guys, mas empowered na taong bayan. Hindi na sila po pwede yung basta oo na lang. Sa palagay ninyo, the population will take this sitting down pag feeling nila nadugas na naman si Bongbong. Naku, labo nun. SMNI lang ang chance na makaharap nila si Bongbong. SMNI ang unang chance na makaharap nila si Bongbong. Tapos, tinapon pa nila. Ngayon sabihin ng iba, siyempre, hindi naman natin maiiwasan. Sinabi na raw ni Pastor Kibuloy na makabongbong siya at saka makainday. Ganun yung sabi, yun yung according kay Lacson, di ba? Sinabi na ni Pastor, makabongbong siya, makainday, kembot. Tapos, kaya ayaw na niya lumitaw. Under normal circumstances, yeah, that could be a ground for not showing up. Kaya lang po, what I have to remind all the other candidates, kayo po yung dehado. Kayo yung dehado. Para lang yan na parang yung
Gilas Pilipinas Basketball, kalaban ng China sa World Cup at yung World Cup hino-hold sa China. Ganun po talaga mangyayari doon. Wala kayong choice but to play their game. Kasi siya yung number 1 eh. He dictates the game. That's how it works. Hindi pa ba sila nagdadehado kahit kailan? Hindi nyo ba naiintindihan yun? Parang, naku, Diyos ko naman, tatandaan nyo naman ba't ba ganon? Diba? Ba't ba kailangan pa ipaliwanag yan? Baka daw si Kibuloy yung magtatanong? Hindi Alam ko yung magtatanong. Dapat kasama ako ron eh. Actually, mga 1 or 2 days, yesterday, tinawagan ako ni Hana. Ay, happy birthday Hana Sancho. Yun yung executive producer ko sa TPN SMNI. Doon sa pinag-usapan namin, sabi ko, alam mo naman resign na ako dyan. Pinag-usapan namin yung ilang araw na. Alam mo naman, resign na ako sa SMNI kasi nga nag-aaral na ako kasi nga pumasok ako dun sa BS Data Science and Business Analytics program nung University of London. Sabi ko, hindi ko na kaya, kailangan ko mag-aral. Kaya hindi ko na kaya mag-nightly na show. Kaya sabi ko, parang antake naman, nalalabas ako sa debate na magpapanel ako, tapos hindi na ako SMNI. Medical cadesa naman ako kahit konti. Tapos sabi nila, hindi, okay lang, umattend ka. So ako naman, nagdadalawang isip talaga. Parang pinag-iisipan ko nga talaga, sige na nga, umattend na nga ako para maka-epal ako doon. Kanya lang, kahapon, mga bandang umaga na tanghali, ganun, naramdaman ko na yung nababasag na yung boses ko, sinisinat-sinat na ako. Mamaya umattend ako dyan, tapos hawahan ko lahat ng mga tao dyan kung meron man akong COVID. So, hirap yun. So, hindi na lang ako pumunta ngayon kasi baka makapanghawa pa ako. Diba? Siyempre, isipin mo yung ibang tao, diba? So, baka magka-COVID pa ako. Diba? Tapos, pumunta ako sa Okada. Tapos pag uwi nilang lahat, may COVID silang lahat. Tapos mamaya, maging ako yung pinaka-reviled na tao sa Pilipinas. Dahil in one shot, inumba ko lahat ng presidential candidate. Nahirap yan. So, hindi ako pupunta. So ngayon, kako, I just don't see it happening while it's true. while it may be true that Lenny's numbers ay umaangat. But are they rising fast enough? No, they're not. Tapos ano ba ito? TP affected ba yung voting percentage sa BBM if ang voting ng INC ang susuportahan nila ay ibang kandidato? Well, napaka-awkward kung susuportahan ng INC ay ibang kandidato kasi alam naman natin na yung mga tao na heavily identified with Iglesia ni Cristo, ayoko pangunahan ng Iglesia ni Cristo, kumbaga discard nila, problema nila yun, di ba? Discard nila kung sino gusto nilang i-endorse. Pero ang malinaw, si Marcoleta, heavily identified sa Iglesia, pero I think hindi naman siya miyembro, pero heavily identified. Tapos isa pang heavily identified sa Iglesia, si Katunying. Iglesia yun. O sa palagay ninyo, ano gagawin ni Katunying? Biglang about face? Labo napaka-high profile ni Katunying. At saka, historically, sino ba sinuportahan ng Iglesia noong 2016? Di ba si Bongbong din? So what changed? Wala. Si Darian ginagaya yung math ko? Polsay lang si Darian, di marunong mag-math yun. Alam niyo ba ang mathematics sa Polsay ng UP? Hanggang math 100, naka-math 100 ba yun? Basic calculus, very basic calculus, hindi marunong mag-math yun. Alright, seryosohan yung math Darian. Naintindihan ba nun yun? Okay, tuloy na natin. I mean, kahit na 10 ang PhD nun, konti lang math nun, che. Alright, tuloy natin. So, hindi ko nakikita na mangyayari yun. Tapos, ito sinasabi nila, nung daw 2016, si Lenny raw, 16%, parang ganun lang din nung umpisa ng campaign season. Tapos, humabol lang din. Yeah, that can be, sige, let's assume na walang dayaan noong 2016. Sabi ko, yeah, sige.
Sige, may pinagkaiba. Bakit? Kasi po, noong 2016, dikit-dikit yung mga boto. Di ba napansin nyo noong 2016 sila Cheese, Trillanes, Robredo, Marcos, dikit-dikit sila dyan. Nasa mga line of two silang lahat. Dito po extreme. Ayun o, 60.